Hi guys, welcome to my channel. Dito nga pala uli ako sa trabaho ko ngayon dito sa Murada Residential site na ginagawa naming bahay, no? Murada Residence. So simulan namin to guys, December pa. December. So ngayon June na. So bali 7 months na siya. At nung simulan namin to, ganito pala ang hukay. So yan na yung itsura niya ngayon guys. So, at itong palapag na yan, unti-unti nagkakaroon ng pagbabago. Ano? Tiyuhin ka ng may-ari. Tiyuhin daw siya ng may-ari. Loko rin to, no? So yan guys, medyo nagkaroon na ng pagbabago. Malapit na to, siguro mga by December matatapos na. So matagal-tagal pa rin, almost 6 months pa rin. So yan guys, ito nga pala yung ginagawa ko, no? Ayan. Ayan. At saka yan yung ginagamit ko. Ito yung chipping gun. So chini-chipping gun ko yung poste kasi nakalabas yung bakal niya. Ito kasi renovation to, kaya may mga posting dati na. So ang bali ang ginawa dito, pinagdikit na lang yung poste ng isa at saka yung poste ng bago. So pinagdugtong siya, naka-angkla siya ng ganon, naka-lock. So ito babawasin ko kasi nag-overlap siya, kasi mas malaki ang kakainin niyang semento. Palitadahan kasi yan. So kailangan bawasan. So puputulin ko to ngayon, kaya chini-chippingan ko. So yan ang trabaho ko rito guys. Kung hindi magpapalitada, nagsisinsel, chippingan. So kung ano yung pinaka the best na magagawa para sa bahay na. So trabaho pa rin naman yun, wala namang pinagbago. Ganun pa rin yung sahod, kahit na ano yung gawin ko, ganun pa rin yung sinasahod. So yan guys ha. So isa akong construction worker at hindi ko kinakahiyayan, marangal na trabaho yan. So yun nga pala guys, no, nabanggit ko na rin yung isang construction worker. Marami kasi nagsasabi na ang isang construction worker daw, o ang pagtatrabaho daw sa isang construction ay para lamang sa mga taong wala nang mapagpilian na trabaho, para sa mga taong wala raw pinag-aralan. Totoo ba yan guys? Ako hindi ako naniniwala dun, kasi alam nyo guys, meron akong kasama rito, may pinag-aralan siya pero nangong-construction. Ayan siya guys, oh, graduate ng criminology yan. Criminology graduate, 5 years. Ilang taong ka sa criminology? 5 years. Oh, 5 years. Criminology graduate, 5 years. Yun nga lang, hindi siya naging pulis kasi hindi na siya kumuha ng exam. So ang napunta siya sa pagiging construction dahil nagkaroon siya ng pamilya, nag-asawa siya ng maaga, nagkaroon siya ng pamilya, nagkaanak. So hindi na niya intindi yung pagiging pulis niya. Hanggang doon na lang. Pero nag-aral siya, nakapag-aral siya. So yan yung sinasabi ng iba na para daw sa mga walang pinag-aralan. Paano yun nasabing para lang sa mga walang pinag-aralan yung isang construction worker? Ito nga, criminology graduate. Meron nga ng construction. Naka-graduate ng accountant. Basta ganun, accountant. Merong naka-graduate ng teacher, merong naka-graduate ng kung ano-ano. So, meron nga dito engineer at saka architect. Paano masasabing walang pinag-aralan? Para lang sa mga walang pinag-aralan yung pagiging isang construction worker. Ayan nga, naka-graduate ng nag-graduate ka ng di ba? Ng criminology. Ano? Ng Santo Tomas Pagkintamo ng Quezon City Avenue. Ano yun? Nag-graduate ka ng Saan ka graduate? Sa Batasan Pambansa. Batasan Pambansa? Kala ko ba graduate ka sa Romblon Law School? Okay, tamo? Graduate yan sa Romblon Law School. Mababang paaralan ng Romblon. Paano mo masasabing walang pinag-aralan yung mga nagko-construction? Di ba? So yun guys, huwag nating maliitin yung pagiging isang construction worker.
sana doon sa mga nagsasabi ng gano'n, huwag kayong magsasalita ng gano'n. Shoutout nga pala sa lahat ng mga construction worker, no? Ayan, oh, ayan. Oh, si Monico yan. Si Mayor. Mayor yan ng Romblon. Oh, ng ano, San Agustin Romblon. Binungaan San Agustin Romblon. Oh, kita mo? Binungaan. Nano, Malubay. Oh, Tumba-tumba. Ano masasabi mo, Mayor? Oh, wala naman sasabi sa kay Nano, tumba-tumba, Malubay. Oh, di ba? Ayan guys, si Mayor. Ito nga pala ang pinakamalupit na kasama ko rito. Alam nyo guys kung anong trabaho niyan, taga Bistay lang. Ano? Engineer. Engineer pala. Engineer sa Bistay ng ano, Bistay ng buhangin, oh. Oh, yan. Marami na akong kasama rito ng mga graduate. Oh, kaya wag kayong magsasalita yung mga nagsasabi na walang pinag-aralan yung mga construction boy. Mali kayo sa mga pinagsasabi nyo at mali kayo sa mga iniisip nyo. Huwag nyong hamakin at huwag nyong maliitin at laitin ang mga construction worker. Oh. Nagtitraining lang kami dahil sa aming kapakanan ng mga sasabak sa gera yan eh. Kaya nandito eh. Di ba sasabak sa gera, Mayor? Pakataos nito. Oh. Saan gera? Ukraine. Oh, Ukraine. Sasabak sa gera sa Ukraine. Pag nagkagera pa ng pag nagkaroon pa ng gera ang China at Philippines, baka sumali pa rin yan. Yan ang mga malulupit na construction worker natin. So yan guys, tutuloy ko muna itong ginagawa ko at medyo maingay. So pagtyagaan nyo, panoorin nyo ako ito. Gagawin ko paandar ng yan. Usok. Medyo mabigat yung trabaho rito talaga, no? Basta isang construction worker ka. Kaya pero pinagtsatsagaan ko dahil marangal na hanap buhay ito. Basta matyaga ka lang at para na rin ito sa pamilya, para sa sarili mo, para sa mga binubuhay mo, sa mga anak, sa mga umaasa sa'yo. So araw-araw ganyan ang trabaho namin dito. Madumi, malikabok, at yan, maingay. Tapos kasi wala kaming kontraktor dito, hindi malaking kumpanya to. So, bale, talagang dumirekta kami sa may-ari mismo ng bahay. So ang sahod naman namin dito okay lang, medyo maganda naman, pero walang benepisyo, walang SS, walang pag-ibig, at saka yan ang namin dito. Kaya tiyaga lang para sa ganitong trabaho. So ayan guys, yan yung forma namin, papalapit na at baka mapagalitan ako. So ayun, yun yung forma namin, ayun yung forma namin. Medyo mahigpit yan sa pagdating sa trabaho. Kaya so paalam muna guys, yan muna for today's video. At sana ay patuloy nyo akong panoorin, patuloy nyo akong subaybayan sa aking mga video, sa aking YouTube channel OFR TV, at sa aking Facebook page at main account. So yan muna for today's videos guys, at paalam, bye bye.